ang itinatapong pera ng buong mundo sa paputok, kung ating iipunin lang, walang taong magugutom. Para sa akin, huwag namang magagalit yung iba. Walang mabuting idinudulot ang paputok. I-regulate, hindi i-regulate, walang nakukuha ang tao sa paputok. Ang itinatapong pera ng buong mundo sa paputok, kung ating iipunin lang, walang taong magugutom. Kung titignan niyo po ang statistics kung gaano karaming pera ang pinapaputok before and after the New Year's celebration, ay bilyon-bilyon pong dolyar ang ginugugol ng sangkatauhan dyan sa paputok. Dapat walang magutom na nasa Africa kung yung mga paputok na yan ay aalisin na natin sa ating bokabularyo, aalisin na natin sa ating ekonomiya, at itutulong na natin doon sa mga tao wala nang makain sa buhay. Walang nagagawa po ang paputok. Perwisyo. Sa mga pabrika, pag sumabog, patay napakarami sa Bukawi. Ganon din sa Bicol, kung saan man may pabrika ng paputok. At yung nagpapaputok, napuputulan ng kamay, may nasusunugang bahay, chaos ang bunga niyang paputok. Wala pong mabuting bagay na nakukuha niya. At hindi totoo na ang masasamang espiritu napapalayas ng putok. Kung ang masasamang espiritu napapalayas ng putok, bakit yung putok ng bomba, putok ng kung ano-anong baril sa giyera, hindi nakapagpalayas ng masamang espiritu? Andun pa nga yung masasamang espiritu sa pagitan ng naggegera Bakit? Sabi ni Santiago Kapitulo 3, versikulo 16, sapagkat kung saan mayroong paninibugho at pagkakampi-kampi, ay doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masama. Hindi ito ang karunungan bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman, sa dyablo. Kung saan nandun ang gulo, nandun ang dyablo. Tinanin nyo sa gera, putukan ng putukan doon. Malalakas pa, bomba pa yun, hindi firecrackers yun. Ba't hindi lumalayas ang demonyo ron? Nandun nga mismo ang demonyo. Sapagkat kung saan nandun ang hatred, kung saan nandun ang gera, nandun ang demonyo. Nandun ang masasamang espiritu na nag-uudyok sa tao na pumatay ng kanyang kapwa. Hindi totoo yan na yung mga paputok na yan na papalayas ng masamang espiritu. Tuwan-tuwa ang masamang espiritu sa magpapaputok. Merong hinihingi ang tao, hindi niya binibigay, kahit lingkod ka na niya, matuwid ka, hindi niya binibigay. Maraming dahilan para wag agad ibigay ng Diyos ang hinihiling ng isang tao. At isa pa, conforme yun sa taong humihiling. Baka ang humihiling ay isang taong wala sa kondisyon ng Diyos. Hindi nga nakikinig ang Diyos sa panalangin pag wala ka sa kondisyon. Ang sabi doon sa Kawikaan, Kapitulo 15, versikulo 8, ang hain ng masama ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang dalangin ng matuwid ay kanyang kaluguran. Kang nananalangin ay matuwid, nalulugod ang Diyos. At pagka matuwid ang nananalangin, ibibigay ng Diyos ang kanyang hinihiling. Nasa 5:14 ng unang buwan. At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya, na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, ay dinidinig tayo niya. Dinidinig ng Diyos pagka ang isang tao hihiling at ang humihiling ay matuwid. Ang dalangin ng matuwid
kanyang kaluguran yon. Kaya meron tayong assurance, sabi ni Juan, ito ang ating pagkakatiwala sa Kanya. Ibig sabihin, ito yung ating assurance na kung tayo hihingi ayon sa Kanyang kalooban, didinigin niya tayo. Ngayon, kung ang humihiling naman ay isang taong hindi matuwid, gumagawa ng masama, ano ang sabi ng Biblia tungkol doon? Sa unang Pedro 3:10, Sapagkat ang magnais umibig sa buhay at makakita ng mabubuting araw ay magpigil ng kanyang dila sa masama. At ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya. At tumalikod siya sa masama at gumawa ng mabuti. Hanapin ang kapayapaan at kanyang sundan. Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid at ang kaniyang mga pakinig ay sa kanilang mga daig. Ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga nagsisigawa ng masama. ang payo sa tao maging matuwid, gumawa ng katwiran, gumawa ng kabutihan, tigilan ang dila sa masama para huwag magsalita ng daya. Kasi yung dila ang ating ginagamit sa pananalangin ang ating bibig. Kahit anong gawin mong pananalangin, pagka ang ginagawa mo mali, masama, tinasadya mong gumawa ng masama, hindi nakikinig ang Diyos kapatid. Ang Diyos hindi bingi. Ngayon, para wag niya nang pakinggan ang ginagawa ng Diyos, yung nasa 3:44 ng Palagboy, Tinakpan mo ang iyong sarili ng alapaap na anupat hindi makadaan ang anumang panalangin. tatakip na lang ang Diyos ng sarili niya para wag niyang mapakinggan. Mabubuisit lang kasi siya pag ang nananalangin ay taong masama. Kaya sa isang talata ng Juan 9:31, ganito nakasulat. Nalalaman naming hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Datapwat kung ang sino mang tao ay maging mananamba sa Diyos at ginagawa ang kaniyang kalooban, siya'y pinakikinggan niya. Ang taong matuwid, pinapakinggan. Pero yung masasama, hindi pinapakinggan ng Diyos yun. Ang punto, kung nananalangin masama, talaga hindi bibigay. Ngayon, pagpalagay mo, ang nananalangin naman ay matuwid. Ano ang dahil? Ba't hindi agad ibinibigay ng Diyos o hindi talaga ibibigay ng Diyos? Basahin natin ang Santiago 4:3. Kayo'y nagsisihingi at hindi kayo nagsisitangga, sapagkat nagsisihingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayawan. Ang Diyos ay pag-ibig, kapatid. Pagka nakikita niya yung hinihingi mo, makakasama sa'yo, makapasama ka. Gugugulin mo sa iyong kalayawan. Isang dahilan yon para wag ibigay ng Diyos ang hinihingi ng tao. Parang, halimbawa, isang bata, 3 taon, humihingi ng posporo. Kahit mag-iiyak yun, di mo bibigay ang posporo. Baka magsunog yun diba? O kaya, isang batang 4 na taon, humihingi ng blade. Yung pang-ahit mong blade. Kahit magpapalahaw yun ng iyak, hindi mo ibibigay, masusugatan yun diba? Ganun ang Diyos. Ang Diyos kasi, kung ikakabuti mo, bibigay niya sa'yo. Pero pag ikasasama mo, kahit araw-araw mong hilingin, hindi niya bibigay sa'yo. Basahin natin ang Mateo, Kapitulo 7. Ganito ang ating mababasa sa 9. O anong tao sa inyo ang kung siya'y hinga ng tinapay ng kaniyang anak ay bato ang ibibigay? O kung hingan siya ng isda ay bibigyan niya ng ahas? Kung kayo nga, bagaman masasama, ay marurunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit na magbibigay ng mabubuting bagay sa nagsisihingi sa Kanya? Ang binibigay ng Diyos, mabuti lang. Hindi siya nagbibigay ng masama sa kanyang mga anak. Tayo nga tao ka lang, makasalanan ka pa. Pag humihingi yung anak mo,
humingi ng tinapay, kung mabuti kang tao, may pagmamahal ka sa anak mo. Hindi naman humihingi ng tinapay, bigyan mo ng bato. O kaya ay humihingi ng isda, bibigyan mo ng ahas. Masama yun. Hindi ganun ang magulang. Iparis mo na lang yung sarili mo sa magulang. Maintindihan mo ang Diyos. Kung minsan, merong hinihingi ang tao, hindi niya binibigay, kahit lingkod ka na niya, matuwid ka, hindi niya binibigay kasi nakikita niya sa dako pa roon, pwede mong ikasama. Kaya hindi niya ibibigay. Meron pang isang dahilan kung bakit hindi niya ibinibigay dahil hindi pa napapanahon. Tsaka influensyado sa gobyerno. Hindi natin kayang ituwid ang ating sarili. Lalo na kung ikaw namihasa ka ng gumagawa ng mali. Ito ang sabi sa Biblia, sa 10:23 ng Jeremias. O Panginoon, talastas ko na ang lakad ng tao ay hindi sa kanyang sarili. Hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. Hindi natin kayang ituwid ang ating sarili. Lalo na kung ikaw namihasa ka ng gumagawa ng mali. Ibig ko sabihin nun, palagi ka nang gumagawa ng mali, naging way of life mo na yung paggawa ng mali. Para bang sanay ka na, mahirap mo nang mabago kung ikaw lang ang magbabago. No? Basahin natin ang Jeremias pa rin, 13:23. Makapagbabago baga ang Etiope ng kanyang balat o ang leopardo ng kanyang batik? Kung magagayoy, mga kagagawa naman kayo ng mabuti na mga